Breaking news, hindi pa tapos ang 84 na oras na ultimatum ng Amerika para buksan ang Strait of Hormuz. Binayo na ng malalakas na bomba at pagsabog ang Iran. Ito ay patikim pala ni President Trump bilang paalala na ang Amerika ay hindi nagbibiro sa digmaan nito sa Iran. Palaban din, nagbabala na aatakihin ito ang mga infrastruktura ng Amerika na itinayo sa mga bansa sa Middle East. Kapag ginawa ito ng Iran, ito na siguro ang magiging dahilan para sumali sa digmaan ang United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait laban sa Iran. Israel tinugis naman ang mga sundalo ng Iran, Revolutionary Guard, tulay sa Lebanon, winasak ng Israel Air Force. Amerika, isa-isang tinugis ang mga drone ng Iran military. Prime Minister Netanyahu nagsalita sa paggamit ng Iran ng mga cluster bomb. Israel winasak naman ang ilang tulay na ginagamit ng mga kalaban sa Lebanon. Israel Air Force all-out naman laban sa Iran military. Isa-isa nitong hinahunting ang mga sundalo ng Iran saan man sa mundong ito. Matapos bombahin ng Amerika at Israel ang 4th Army Aviation Base ng Iranian Armed Forces sa Isfahan nang lumika ng malalakas na shockwave kahit ilang kilometro na ang layo. Muli namang sinalakay ng mga eroplanong mandirigma ng Israel at Amerika ang Iran. Posibleng ito ay patikim pa lang ng Amerika matapos magpahayag si President Trump ng malakas na babala sa Iran kaugnay sa Strait of Hormuz. Noong Sabado, ika-22 ng Marso taong kasalukuyan, sa oras ng Amerika, nag-post si President Trump sa kanyang social media ng isang 48 oras na ultimatum laban sa Iran. Sinabi niya na dapat ganap ng buksan ng Iran ang Strait of Hormuz nang walang anumang banta o hadlang sa loob ng 84 na oras. Kung hindi ay tatamaan at wawasakin ng Estados Unidos ang mga power plant ng Iran. Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. Naku po, ang Iran palaban din. Ayon sa militar ng Iran na kapag ginawa nito ng Amerika, isasarado ng Iran ang buong Strait of Hormuz. Hindi nito bubuksan ang nasabing daluyan hanggat hindi naaayos ang anumang nasirang power plant. Nagpahayag din ng babala ang Iran sa mga bansa sa Middle East na kanila rin wawasakin ang mga infrastrukturang may kaugnayan sa Amerika tulad ng pang-enerhiya, information technology at mga desalination plant. Ang tanong, بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که قبلا اعلام کردیم نیروهای مسلح ایران تمام زیرساخت‌های متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار خواهند داد و مسئولیت آن را رسما میپذیرند و اعلام مینمایند. برابر اخبار دریافتی رژیم صهیونیستی قصد حمله به زیرساخت‌های انرژی در منطقه از جمله تأسیسات آرامکو را دارد که سوابق شرارت‌های رژیم برای متهم‌سازی ایران و ایجاد فتنه بین کشورهای منطقه مؤید این نیت پلید میباشد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. magagawa pa kayang maglunsad ng pag-atake ang Iran kung sila ay bombahin ng Amerika nang walang tigil at sobrang lakas? Tinanong naman ng Israel News outlet si President Trump kung seryoso talaga ito sa kanyang mga banta. Sagot ng Pangulo ng Amerika, kapag hindi nabuksan ang Strait of Hormuz, makita nyo ang tuluyang pagwasak ng Iran. US Central Command ipinakita naman ang kanilang walang tigil na pagwasak sa mga target sa Iran.
Ipinakita naman ng Israel ang kanilang sunod-sunod na pag-airstrike sa mga military target sa Iran. Israel tinamaan ng cluster bomb. Personal na lumabas sa pampublikong lugar si Prime Minister Netanyahu upang tingnan ang tunay na sitwasyon matapos tamaan ng cluster bomb ng Iran ang mga pansibilyang lugar sa Israel. If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization and the enemy and the danger to the entire world, you got it in the last 48 hours. In the last 48 hours, they fired a terror weapon on civilians, on children. There's a children's nursery here. There's an old person's home here. Civilians, families, they fire terror weapons on civilians. And often they use cluster bombs, which are forbidden by international law. The second thing that they did is that they fired on Jerusalem right next to the holy places. They sent ballistic missiles that could have destroyed the Church of the Holy Sepulchre, the Al-Aqsa Mosque, and the Western Wall. The three holiest sites to the three monotheistic religions, they don't care. They're firing on everyone. The third thing they did is they fired an intercontinental ballistic missiles 4,000 kilometers right into Diego Garcia, the American-British base. They can reach now with these ballistic missiles everywhere in Europe, almost everywhere in Europe. I've been warning that for years. The fourth thing that they did is that they shut down the important maritime strait of Hormuz, trying to blackmail the world with oil terror blackmail. Four things that they're doing in 48 hours. And I ask the leaders of the world, the leaders of the free world, the leaders of the moderate states, what more are you waiting for? President Trump has correctly said that Israel, the United States and Israel in this great partnership, we're fighting the battle not only for ourselves, but for all of you. And he asked a simple question, where are you? And it's time to heed President Trump's call, his leadership, and his vision, not merely for our sake, but for your sake.